On what the Lord is telling us about today. Amen. Today is a grand day. Sabi mo, grand day. Amen. This is a grand celebration day. We gather every Sunday, not for any reason, but to worship God, to praise Him, to glorify His name, and thank Him for all the things that He have done for the past 1 week. Amen. Di ba buhay ka pa? Sabi mo sa akin, di ba buhay ka pa? Amen. So that is really God's faithfulness. Amen. Ano man ang pinagdaanan mo sa nakaraan, isang araw, ikatlong araw, o isang linggo, o isang buwan, the mere fact that you are here, the mere fact that you are alive, that says or signifying God is faithful. Can you say after me, God is faithful. Sabi ng Lamentation chapter 3, 22 and 23, for the Lord's mercy we are not consumed, because of His compassion fail not, they are new every morning, great is Thy faithfulness. Laging sariwa, dakilang katapatan ng Diyos tuwing umaga. Kaya nga dapat meron kang dahilan gumising ng umaga. At sa umaga, doon mo sasalubungin ang panibagong pagpapalang inilaan ng Diyos sa atin. Andyan pa ho ba kayo? Amen. Masarap matulog ngayon, pero sabi mo sa katabi mo, bawal matulog. Itong Bible ko nasa cellphone. Yun na yun. Okay. What we talk about for today's video is entitled The Planner. Sabihin mo nga, The Planner. Nung mga nakaraan, yung series natin, mga bagay na pwedeng nagpapaalala palagi, pwedeng nagbibigay ng guidance, no? Pwedeng nagbibigay ng ating attention, getting our attention. Because nowadays, we have to be alarmed, be reminded, be guided by the Word of God. So, last Sunday, our preaching was, what's that? Ano yung una? Alarm clock, then followed by mirror on the wall, and then last Sunday, the door. Ngayon naman, the planner. Sabi mo nga, the planner. Bago tayo magpatuloy, bakit ba ang estudyante nag-aaral? Taas ang kamay, estudyante. Okay. Bakit kayo nag-aaral? O bakit kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang? Because that is part of a plan. Bahagi ng plano ng mga magulang, kaya pinag-aaral ang mga bata, kasi para may handang kinabukasan. Kapag estudyante ka, bahagi ng plano ng personal mong buhay na ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan kasi makakapagtrabaho ka. Kaya pag tinanong mga estudyante, bakit ba nag-aaral? Ano ang plano mo? Wala lang. Trip ko lang. Wala akong ganun. Nagpapagod ang magulang mo, kumakayod, ginagawang gabi ang araw at gabi. Kung pwedeng gawin 24 oras magtrabaho, wala nang pahinga gagawin, maitawid ka sa pag-aaral. Bakit? Part of the plan para gumanda buhay mo pag ikaw ay nakagraduate. Are you still with me? Amen? Kaya pag estudyante ka, nag-aaral ka, gusto mong graduate, part of your plan para pag-graduate mo, magiging magandang karir mo. Is that correct? Pangalawa, the professional, yung mga nakakapagtrabaho na, may trabaho na. Bakit nagtatrabaho? Part of their plan kasi meron silang gustong i-achieve sa buhay. Meron silang gustong ipundar. At inihanda nila ang mga bagay sa inaharap kahit sila'y kumikita na, nagpaplano sila. Di ba? Nagpaplano tayo. Yung mga may trabaho ngayon dito, yung mga professionals dito, you're planning. The moment na ikaw ay sumweldo, nagpaplano ka na. Eto, para dito. Eto, bucket list ko. Eto, bibili akong bagong jowa. Ay, joke, hindi pala nabibili yun. Mali, erase. The businessman, yung mga businessman, bakit sila nagbi-business? Part of their plan para mas mag-increase, mag-augment yung kinikita nila. Am I correct? Kaya ho ang mga nagnegosyo, mga negosyante, kaya sila nagninegosyo
Kasi para lumago yung business, para mas malaki ang kitain nila. That's part of the plan. Wala hong nag-business na walang plano. O, magbi-business ka, ano plano, mawala lang. Mas magtatayo lang ako, okay na yung bigla yung lalago. Andyan pa ho ba kayo? So that's businessman. Pag nagtayo ng negosyo, laging may plano. Last but not the least, in relationship, the relationship, sabi mo relationship, bakit ka ba nagjojowa? Trip lang, uso lang. Kasi yung kaibigan ko may jowa na, kaya kailangan may jowa din ako. Ganun ba yon? Part of your plan, kaya ka nagkakaroon ng girlfriend, ng boyfriend, or in a relationship kasi time will come, nagpaplano ka, magkaroon ka ng sariling pamilya. Hello? Amen? Huwag ka na magpaplano kung nasa grade 2 ka pa lang, gusto mo na magplano, magpamilya. Oh, grabe naman yung grade 2. Diyan pa ba kayo? Hello? Pero kung nasa bingo card ka na, doon sa letter O, line of 7, yun, pwede ka na magplano magpamilya. Eh, pastor, 75 na yun yung pinakahuli doon So what I'm talking about right now is planner. The planner. Sabihin mo, the planner. Dalawang bagay ang definition ng planner. It could be a person. If we define planner in the form of person, means a person who plans something. Sabihin mo nga, a person who plans something. Isang taong nagpaplano ng isang bagay mamaya. Yung taong nasa likod ko, o hold upin ko. What I'm talking about here is, pag sinabing the planner or planner, it could be a person who plans something. Meron siyang planong gagawin. Andyan pa ho ba kayo? That's one definition. Second definition, it could be a something. Sabi mo something. Something that provides a schedule and is used for planning activities. Sabihin mo, planning activities. Bakit? Eh di ba kayo nagpaplano, matutulog sa gabi, usually natutulog ako, sabihin mo, 1:00 ng madaling araw. Ang dami ko na namamonitor sa paggabi, 1:00, madaling araw na, gising pa Tapos gigising ako ng tanghali. Nagpaplano ka, di ba? Pero pag isang bagay, pag sinabi natin planner in the form of something, it could be a device. Pwedeng cellphone. Eto, pwede kong gawing planner, meron tong planner, meron tong calendar, pwede ako maglagay ng mga activities ko. Nagpaplano ako. Minsan 1 month ang planning, minsan weekly ang planning. That is planner. It could be a laptop, it could be iPad, it could be a computer, it could be in the form of notebook. Nakita na ba kayo ng planner? Madalas ako, pagdating ng New Year, ang dami kong noon, no? Several years ago, ang daming regalo sa akin ng planner, yung notebook type, yung parang diary type na planner. Pero ngayon, wala na nagre-regalo. Eh, paano? Obsolete na. Wala nang gumagamit ng physical notebook na planner. Nasa laptop na kasi, nasa cellphone na kasi, nasa iPad na kasi. Am I making sense here? Andyan pa ho ba kayo? Amen. Now, there's a saying in English, if you fail to plan, then you are planning to fail. Pag nabigo kang magplano sa buhay mo, nagpaplano kang mabigo. Hello? Pag hindi ka nagplano daw, o nabigo kang magplano sa buhay mo, ang pinaplano mo, kabiguan. Now, question. Ang tanong, what is the purpose of planning? Kailangan natin malaman talaga yung the basic purpose behind bakit ba tayo nagpaplano sa buhay na ito. Amen. Lahat ng bagay na nangyari sa atin ay nakaplano. Di ba sabi ng Proverbs, every steps of a good man is ordered by the Lord. Ibig sabihin, bawat hakbang mo,
bawat pag-iisip mo, bawat gagawin mo, ayon sa kalooban ng Panginoon, plano yon is ordered by the Lord. Amen. Andyan pa ho ba kayo? Meron pa isang kasabihan, gusto ko po magkaroon tayo ng parang simple thesis, no? Time is gold. Okay, magkakaroon tayo ng parang workshop in the mind. In the mind, let us process this one. Kasi lagi mo naman naririnig yan, alam mo naman yan, time is gold. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ano ba ang impact yan sa buhay mo? May pakinabang ka ba dyan? Bakit ba yan naging kasabihan na time is gold? For what? Kasi meron siyang mensahe na hindi natin alam. Meron siyang mensahe na hindi mo na-discover, na kung ma-discover mo, it could be an asset in your life. So, ganito gagawin natin. Simple thesis, process in our mind, time is gold. Ito gagawin natin. Make a plan. Make a plan how to convert time into gold. Okay ba yun? Amen. Ipoproseso mo sa isipan mo, paano nga ba may ko-convert natin ang oras into gold or into money? Pag sinabing gold, usapang kaperahan yan. Amen po ba? Sample. Gusto niyo yung sample? Yung mga corporation sa iba't ibang mundo, kasama ang Pilipinas, different nation of the world, nag-iisip sila kung makakatipid ang tao sa gagawin niya, paikliin ang oras, makatipid sa oras, pera yon. Hello? Halimbawa, dati, pag ikaw ay kakain noon, talagang matagal mo bago lutuin at bago mo kainin. Kaya sabi ng mga companies, lads tayo ng product na mabilis lutuin, makatipid sa oras, patok yun. Instant noodles. So, nung nilabas yung instant noodles, because the time, masyadong nakatipid, pumatok. So, nagamit ng mga company, nag-manufacture ng noodles, naging pera yung oras. Am I making sense? Tama, mali. Ano pa? Sabi nila, kung ang mga tao ay hindi napupunta ng bangko para magdeposito ng pera at makatipid sa oras, sabi ng mga bangko, pera sa atin yun. Kaya nag-create sila ng app, online banking. Hello? Ngayon, makakatipid ka sa oras, pero pera sa kanila. At ikaw din, makakatipid ka sa oras, makakatipid ka rin sa pera. Amen. Kung mamamasahe ka pupunta ng bangko, magkano? Pipila ka pa, maiinis ka pa, matatraffic ka pa. Pero isang pindot lang, nakapag-deposito ka na. Amen? So yung mga bangko, nagiging 18 pesos yun. Di ba may charge? Sino nagka-transfer dito ng bangko? Ng pera sa bangko. Di ba? May charge 10 pesos sa GoTime, sa GCash 15 pesos. Di ba? So the time is being converted into gold, into money. That is how, because they plan. Kasi nagplano sila. Amen. Sabi nila, kung ang mga tao ay nasa loob ng bahay, pero makakabili sila ng pagkain, delivery, makakatipid sila sa oras, pero pera yon sa mga online delivery. Ano ba yon? Panda, Food Panda. Ano pa? Grab. Ano pa? O kung mga gamit, Shopee. At your doorstep, dumarating yung order mo, hindi ka umalis, hindi ka lumabas, hindi ka napagod, nakatipid ka sa oras, tama? Kasi yung oras na i-google mo sa paglabas mo, kung ano, pwede mo nang ipagtrabaho yon, kumikita ka. Andyan pa ho ba kayo? Sino dito nag-engage sa online selling? Yung sa online selling, gamit na gamit nila yung time is gold. Amen? So, ibig sabihin yung oras talaga ay nagiging pera. Because of planning. Because of planning. Sabihin mo, because of planning. So, ibig sabihin pala, kapag ako, ikaw, tayong lahat magpaplano, ang epekto maganda.
Tanong, ilan sa atin ang laging nagpaplano ng buhay natin? Anyan pa ba kayo? Ilan sa atin ang madalas nagpaplano? Kaya sabi ko, at least yung oras gamitin mo 30-minute rule. Araw-araw, 30 minutes. Isipin mo, kinabukasan mo, 30 minutes. Isipin mo ang magiging future mo, kabuhayan mo, trabaho mo, negosyo mo, pamilya mo, paano ka makakatulong. The 30-minute rule will be converted into a gold, into money, because you will bless some other people, you will bless your own family, you will bless your own self. Amen? Gusto ko magnegosyo, wala akong pera. Alam nyo, ang dami nagnegosyo, walang pera, pero kumita. Sabi ni Pedro, kailangan ko ng cellphone. Tapos, sabi ni Juan, gusto ko ibenta ang cellphone ko. Sabi ni Cordapia, kailangan mag-meet yung dalawa. Pag-meet ko si Pedro at si Juan. Sasabihin ko kay Pedro, kailangan mo ng cellphone. Sige, okay lang ba? Ihanap kita ng cellphone, bayaran mo ako. Sige, punta naman siya kay Juan. Juan, binibenta mo yung cellphone ko. Cellphone mo. Gusto mo, ako magbenta. Bigyan mo ako ng porsyento. So, si Cordapia, nasa gitna lang, yung oras niya, ginamit niya, kumita siya. Pinagtagpo niya si Juan, si Pedro, tsaka si Juan. Ibig sabihin, yung demand, tsaka yung supply, pinagtagpo. Naging middleman ka. And that is time is gold. Nagplano. Sabi mo, nagplano. Amen? Now, talking about plan. Sino bang nagplano ng buhay natin? Si tatay ko at si nanay ko. Pwede naman yun, di ba? Pero instrumentally, yes. But the main planner of our lives is no other than our God in heaven, our Father in heaven. Right? Okay, let us take a look. Eto, kabisado nyo. Pwede bang tumayo ka? Okay. Madali lang magkapera, times gold, tumas na ng kamay, naunahan kayo, una-unahan, oras yun oras, segundo lang pagitan, oras na siya tumaas. For I know the plans I have for you, declares that the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Palakpakan naman natin si Sir. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Wayne. Next Sunday naman, magastos kayo. Okay, discussing about, studying the Word of God. Jeremiah 12:11, for I know the plans I have for you. Sabi nun, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. I found out there are four purposes why God plans our lives. Bakit nagplano niya sa buhay natin? 4. Sabi mo 4. Mabilis lang ito, 4 po ang dahilan. Number 1, masaganang pamumuhay. Agree or not? For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Say after me, prosper you. Prosper you. Once more, prosper you. Prosper you. Once more, prosper you. Prosper you. Sa Tagalog, masaganang pamumuhay. Kaya nagplano ang Diyos ang dahilan para maging masagana ang buhay. Lahat ng tao sa buong mundo, kasama ka, kasama ko, tayong lahat, yan ang gusto natin. Magkaroon ng masaganang pamumuhay. Tama, mali? Yun pala ang unang dahilan ng Diyos bakit siya nagplano ng buhay natin. Iisipin ko kung ito ang plano ng Diyos para bigyan ako ng masaganang buhay, abay, sige na Lord, yung plano mo, yun na rin ang plano ko. Kasi siya nagsabi, ang Diyos kahit kailan hindi nagkamali. Andyan pa ba kayo? Pag sinabi ng Diyos, 100% yun. 100% mangyayari yun. 100% magaganap yun. Because God says so. Kasi sinabi ng Diyos. God is all powerful, makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. Kaya unang dahilan, unang purpose, bakit nagplano ang Diyos sa buhay natin? Kasi para magkaroon tayo ng masaganang pamumuhay. Gusto nyo ng proof?
Exodus 3:17. And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, and the land flowing with milk and honey. So tingnan po natin. Let us take a look of God's plan, of God's very plan. Ang sabi niya, iaalis ko kayo sa inyong misery. Ano yun? Iaalis ko kayo sa inyong paghihirap. Iaalis ko kayo sa mga bagay na nagpapahirap sa inyo. Nagkukulong sa inyo, nag-o-oppress sa inyo. Hello? At ang sabi niya, at dadalhin ko kayo sa lupain flowing with milk and honey. Alam niyo po, sa Old Testament time, pag pinag-usapan natin ang Promised Land, yung flowing with milk and honey, ang ibig sabihin nun, masaganang pamumuhay. Sabihin mo nga, masaganang pamumuhay. Taas ang kamay dito ang ayaw ng masaganang pamumuhay. Taas ang ayaw. Lahat tayo gusto natin ng masaganang pamumuhay. Kaya nga nagsisikap tayo. Kaya nga nag-aaral tayo. Kaya nagtatrabaho tayo. Kaya nagninegosyo tayo. Kaya wala tayong patid sa pag-iisip, pagpaplano, paano ba kikita ng pera. Kasi yun ang gusto natin, masaganang pamumuhay. Kung ikaw magulang ka, instinct mo sa isip mo yon, nasa isip mo yon, ihanda ang magandang pamumuhay ng mga anak mo. Amen? Kung ikaw nagtatrabaho, gusto mong iangat ang antas ng pamumuhay ng pamilya mo. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. Nag-iisip ka, paano makatulong sa mahal mo sa buhay. Bakit? That's number one purpose of God. Kaya siya nagplano ng buhay natin para bigyan tayo ng masaganang pamumuhay. Pangalawa, Leviticus 20:24. But I said to you, you will possess their land. I will give it to you as an inheritance. Sabi mo, inheritance. Ikaw ay tagapagmana. Ako ay tagapagmana. Tayong lahat ay tagapagmana. Pag sinabing tagapagmana, ibig sabihin magandang pamumuhay. Kasi tagapagmana ka. Amen. Hello? Hindi ka man tagapagmana ni Henry C. Hindi ka man tagapagmana ni John Gokong Wei. Hindi ka man tagapagmana ni Enrique Razon, yung mga bilyonaryo ni Manny Villar. Tagapagmana ka naman ng Diyos. I may making sense. So mga kapatid, kaibigan, the Lord is telling us, but I said to you. The Lord is talking to you. Sabi mo, hoy, si Lord ang kumakausap sa'yo. Hoy, si Lord ang nangangako sa'yo. Si Lord ang nagsasabi sa'yo. But I said to you, you will possess their land. I will give it to you as an inheritance. A land flowing with milk and honey. And I am the Lord your God who set you apart from the nations. Ibinukod, itinaas, special tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang una. Pangalawa, kalabitin mo katabi mo, sabi mo, pangalawa na. Pangalawang purpose, bakit nagplano ang Diyos sa buhay natin? Ano? Hindi ka masaktan o mapahamak. Pastor, kahapon lang, binalik ako ng gawa ko, sakit. Kahapon lang, nagbeso-beso kami ng best friend ko. Pero kagabi, nasaktan ako. Akala ko kami na, yung pala sila na ng besi ko. Aruy. Kaya nagplano ang Diyos sa atin para hindi tayo masaktan. God is so protective. Sabi mo, God is so protective. Masyado siyang protective sa atin. Ayaw na tayo nasasaktan. Psalms 23:4 and 5. Tignan natin to. Sa mga nag-notes, kung medyo mabilis, magana natin ng konti, no? Sa mga nag-notes. Sabi dyan, even though I walk through the valley, to the darkest valley, I will fear no evil. If you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Sabi mong rod and staff.
That is a protection. So protection natin yon. They comfort me. Alam niyo ba ibig sabihin ng even though I walk to the valley, to the darkest valley, I will fear no evil. And for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yung valley of the darkest shadow or valley or shadow of death, alam niyo ba yung shadow of death? Kung nakakita kayo ng mga palabas, magkabila ay valley, mataas yun. Tapos, dadaan ka roon, nakabangka ka lang. At yun, masyadong makitid. Hindi ka pwedeng mag-maneuver para umatras. Pag pumasok ka roon, hindi ka pwedeng mag-retreat. The only way is to go forward. The problem, masyadong makitid, dalawang burol na napakataas magkabila. Pa ito imagine, ito yung mataas na burol, sa kabila, ito din. Tapos, napakakitid lang. Tapos, nakabangka ka, dadaan ka. Pag may mag-aambus sa iyong kaaway mo sa taas, wala kang laban. Una, hindi mo siya makikita kasi nga darkest eh. Amen? Madilim eh. Bakit madilim? Kasi kahit sikat ang araw, hindi umaabot yung sinag sa baba. Kasi, kahit nandun siya sa kabila, may bali mataas. Okay? Natatakpan, nahaharangan yung sunlight. At doon sa kabila din, kahit nandun yung araw, tirik, natatakpan ng bali, ng mataas na burol, so hindi nagpe-penetrate yung sunlight sa baba, kaya akala mo, takip silim, akala mo dapat hapon. Akala mo gabi. Bakit darkest valley? Amen? So, wala kang laban doon. Kapag may kalaban ka, papanain ka, wala kang choice. Wala kang shield. Tatamaan at tatamaan ka. Hindi ka naman pwedeng tumakbo, hindi ka naman pwedeng mag-retreat, dahil hindi ka pwedeng mag-maneuver. Pagka binagsakan ka ng bato, wala kang choice doon, hindi mo pwedeng ilagan yun. Are you still with me? That is darkest valley. Pero ang sabi ng Diyos, sabi ni David, sabi niya, even though I walk to the darkest valley, hindi ako matatakot. Kasi alam niya, God is protecting him. Alam niya, ang Diyos kasama niya, yung rod, yung staff, yun na magko-comfort sa kanya. Hello? Let us take a look, verse 5. Tingnan natin yung verse 5. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Antindi nito. Sabi mo sa katabi mo, antindi nito. Yung kaaway mo nakapaligid sa'yo, they are ready to attack you, pero yun yung pinakamasayang buhay mo. Yun yung nagse-celebrate ka. Yun yung feasting. Yung nagpipiesta ka kasi ang daming pagkain inihanda sa iyong hapagkainan, pero ang mga kaaway mo ready to attack you, pero hindi sila maka-atake. Bakit? Kasi yung naganda ng pagkain sa pagkainan mo, yun ang protection mo. Amen po ba? Do you know how God's so protective? Gaano ka-protective ang Diyos sa atin? Andyan pa ho ba kayo? Kapatid, sabi mo sa katabi, kapatid, mapalad tayo. Sa kabila, kapatid, mapalad tayo. Kasi pinoprotektahan tayo ng Diyos. Amen? Ayaw na ayaw tayo ng Diyos na mapapahama. Ayaw na ayaw tayo ng Diyos na masasaktan. Andyan pa ho ba kayo? Ano ang susi? Kapag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, kapag ikaw ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka masasaktan. Kung dumating man sa punto na ikaw ay nasaktan, umalis ka sa poder ng Diyos na wala yung protection mo. You wave. Ikaw yung nag-wave. Ikaw yung nagtanggal ng protection mo kapag umalis ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Because God is so protective for those who love Him. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, poprotektahan ka niya. Andyan pa ho ba kayo? Di ba yung mga magulang, minsan away ng bata, nagiging away ng matanda? Kasi yung mga magulang, so protective din. Lalo pa ang Diyos sa langit. Lalo kung tama ang ginagawa mo. Lalo kung maayos ang pamumuhay mo. Lalo kung sumusunod ka sa Kanya, sa Diyos, sa ating Ama sa langit. The more God will protect you and the more God will
bless you. Isipin mo, kung kailan ang daming nagbabanta sa'yo, yun pa yung pinakamasayang araw mo. Kasi ang Diyos ang naganda ng pagpapala para sa'yo. Parang sasabihin mo, maglaway kayo. Sasabihin mo sa mga kaaway mo, maglaway kayo. Hindi nyo matitikman ang nakakain ko. Kasi ang Diyos ang nagbigay nito. Hello? Hello? Yun palang pangalawa, sabihin mo yung palang pangalawang purpose, hindi tayong masaktan. Amen. Mga kapatid, kaibigan, ang susi ho, pasok tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka masasaktan. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Number 3, pangatlo na. Sabi mo, pangatlo na. 4 lang to. Pangatlo. Para, ano raw? Next slide. Hindi ka masaktan. Pangatlo, mabigyan ka ng pag-asa. Ang galing ng Lord, no? Siyang nagplano, pero ang pakinabang sa atin. Sabi niya, ang plano ko para sa iyo, bigyan ka ng pag-asa. Naalala niyo ba yung Braveheart? Sino ba yung ano doon? Parang walang pumikibo, parang hindi niyo alam yung Braveheart. Ang alam niyo, Sangre, Encantadia. Si Mel Gibson, tama ba? Si Mel Gibson yung ano doon eh. Natatalo na sila, ayaw na nila lumaban kasi malakas yung kalaban nila. Pinaglalaban nila yung kanilang freedom. It was, if I'm not mistaken, sa Ireland. Lahat sila frustrated, lahat sila disappointed, lahat sila takot, lahat sila nanghihina, lahat sila nawalan ng pag-asa, ayaw nang lumaban. Pero sabi ni Mel Gibson, ang karakter niya, siya yung parang nag-revolutionize ng Ireland para sila ay maging independent sa Great Britain, sa United Kingdom. Lumaban siya. Talagang nagsakripisyo, binigay niya buhay niya. Kaya yung mga natakot, naduwag, nawala ng pag-asa, nakakita ng pag-asa na may isang leader na handang lumaban, na hindi matatakot kahit ikamatay niya. And that story in that movie, namatay si Mel Gibson, yung character niya pinoportray, it is a true story sa Ireland. Nung namatay siya, doon sumiklab ang pag-asa, doon nagkaroon ng alab, doon nagkaroon ng lakas ng loob, tapang, lahat lumaban. Babae, lalaki, nagtagumpay sila and they enjoy their independence. Nakamit nila yung kanilang kalayaan. Andyan pa babayaw. In the absence rather of hope, when somebody arise and bring hope, it will trigger a revolution. It will fight up. Tatapang, lalaban, dahil nakita ng pag-asa. Amen po ba? Now let's take a look what is the Bible telling about. Psalms 31:24. Be strong and take heart, all of you who hope in the Lord. Kung tayo pala, ako, ikaw, kumukuha tayo ng pag-asa sa Diyos, anong epekto? Lalakas tayo, tatapang tayo. Amen? And that's what happened to them. Kay Mel Gibson, in that story, tumapang nagtagumpay. Kaya meron tayong mga hero, meron tayong mga bayani, sila Andres Bonifacio, sila Jose Rizal. Kasi they bring hope in our nation. Kaya nga, nakamit natin yung Independence Day natin. June 12, di ba? So sabi diyan, kung may pag-asa kang nakikita sa Diyos, o kung sa Diyos mo kinukuha, hinuhugot ang pag-asa mo, hindi kung ano-ano hinuhugot mo, at saka mo ipopost sa Facebook, hindi po yun.
Dapat ang hugot mo kay Lord, humugot ka ng pag-asa sa Kanya. At yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, yun ang i-post mo. Bakit? Kasi baka may kapareho ng buhay mo na may pinagdaanan din, pero ikaw nagtagumpay at nakita niya nagtagumpay ka. You will bring hope to him. You will bring hope to her, to other people. Dapat ganun eh. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa Facebook, hindi natin dapat ini-expose yung kahinaan natin. Hindi natin ini-expose yung mga sentimiento natin, yung reklamo natin. Dapat ang ina-highlight natin yung pag-asang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo naging matatag, kaya tayo naging maayos, kaya tayo nagbago dahil sa pag-asang binigay ng salita ng Diyos. Yun ang hugutin natin sa Diyos at yun ang i-post natin sa Facebook. Makakatulong tayo sa mga taong baka nawawala na rin ng pag-asa sa buhay. Amen. Meron bang policy ang Facebook? Meron bang rule ang Facebook na pwede mo lang i-post yung hinaing mo, yung problema mo, yung sentimento mo, yung kalungkutan mo, yung kabiguan mo? Meron bang rule na gano'n lang ang pwede i-post? Di ba? Wala naman. Mas magandang pini-Facebook natin yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos tumutulong sa nangangailangan. Ang Diyos nagbabago ng buhay. Ang Diyos nagpapagaling ng may sakit. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Dapat yun ang hinuhugot natin at yun ang pinopost natin sa Facebook. Unfortunately, we are not doing the right thing. Kaya natin nakilala si Jesus kasi nagbibigay siya ng pag-asa. Andyan pa ho ba kayo? Amen po ba? Hello? Next. Psalms 33, 18 to 20. But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. Ako nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sino dito nakaranas din ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Lahat tayo eh. I believe so. Kung ang pag-asa mo ay nakaangkla, nakakabit sa pagmamahal ng Diyos sa atin na nagbigay ng pag-asa, anong sabi dyan? Yung kanyang paningin ay nasa atin. Grabe yun ha. Hindi yung basta, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope in His unfailing love. Grabe yan ha. Hindi yan basta. Sana laliman natin ang pagkaunawa nating salita ng Diyos. Pag sinabing the eyes of the Lord, ibig sabihin ang Lord nakamonitor sa iyo. Kung ano kailangan mo, alam ng Diyos, bibigyan niya, nakamonitor eh. Pag may bantang pagganib, alam ng Diyos, ililigtas ka niya. Poprotektahan ka niya eh. Kung nalulungkot ka, alam ng Diyos, nakamonitor sa sayo, the eyes of the Lord is upon you. Bibigyan ka ng kaligayahan. Amen po ba? Di ba, sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Nagpipray ka, Lord, malapit na ako sa bingo, letter O, 75. You're praying for a jowa, for example. Anong sabi ng Lord? My eyes are upon you. Amen? Nalulungkot ka, hanapin mo yung kaligayahan mo sa Panginoon. Bahala siyang magbigay kung ano ang nasa puso mo. Hello? But the eyes of the Lord are upon those who fear Him. Amen po ba? Sa panahon ito, mas maraming tao na stress sa maraming bagay. Pero ang Diyos nag-aalok ng pag-asa sa buhay. Amen? Amen? Next, 37, Psalm 37 verse 9. Okay, verse 20. Tingnan natin verse 20. We wait in hope for the Lord.
He is our help and our shield. Ang lupit, no? Pag ikaw pala, yung pag-asa mo'y kinukuha mo sa Diyos, o sa Diyos ka umaasa, at doon mo nakita ang pag-asa mo, dalawang bagay pang binibigay niya, ano yon? Tulong at proteksyon. Sabihin mo nga, tulong at proteksyon. Bakit? Yung shield, protection mo yun eh. Are you still with me? Sabi niya, we wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. Pag sinabing shield, you are protected. The enemy cannot touch you, including your family. Amen? Hindi kayo dadapuan ng sakit. Walang magkakakancer sa inyo. Walang magkakasakit ng malubha sa inyo. Walang maaksidente. Walang untimely death. You are protected, you and your family, simply because yung pag-asa mo ay nasa Kanya. Amen po ba? Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise be the name of the Most High. Amen. Psalms 91, 1-16. Gusto ko pong elaborate further. Psalms 91, verses 1-16. Tingnan natin to. Ano yung inihanda ng Diyos sa atin, no? Ano yung plano ng Diyos sa atin? Ito, 91. Whoever dwells in the shelter, di ba shield? Sabi mga shield. So si Lord yung shield natin. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kanina, shadow of darkest, shadow of death. Hello? But now, shadow of the Almighty. Ang shield mo, yung makapangyarihan sa lahat, you are untouchable. Verse 2. I will say to the Lord, He is my refuge in my fortress, my God, Him in whom I trust. Verse 3, pakibasa. Go. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ililigtas kanya, sabi surely, tiyak, sure. Ililigtas kanya sa patibong ng kaaway, ililigtas kanya sa mga deadly pestilence. Kaya nga, dumaan ang COVID-19, buhay tayong lahat. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. At kahit ano pang invento ng kaaway na virus, the Lord will protect and save us. Sabi niya, no, from the deadly pestilence. Verse 4, basa. Go. His faithfulness will be your shield. Yung katapatan ng Diyos ang ating laging panangga. Kaya available yan tuwing umaga. There are new every morning. Great is thy faithfulness. And that faithfulness is our shield, our refuge. Verse 5. Sabi niya, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Verse 6. Bilisan na po natin. I'm running out of my time. Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroy at the midday. Walang plague. Walang peste. Walang anumang mga sumpa. Next, 7. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Amen? Nagkakagulo na sila doon. Maraming nangyayari sa doon sa kabila, pero ikaw, hindi ka tatamaan. Amen? Amen? Mangyari man, huwag naman sana mangyari big one, yung fault line, andyan yung bahay mo, yung fault line, biglang umiwas. Bakit? It will not come near you. Hindi makakalapit sa iyo eh. Amen? Kung mangyayari sa atin yung nangyayari sa Israel ngayon, huwag naman sana na biglang nagpadala ng mga missiles sa atin, babagsak yung missile sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan mo, pero sa bahay mo, hindi aabot ang missile. Huwag naman sana mangyari yon. Amen? But the Lord is telling us, it will not come near you. Hindi makakalapit. Amen? 8.
You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Panonoorin mo kung paano nadidestroy ang mga masasama. 9. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling. Verse 10, no harm will overtake you, nor disaster will come near your tent. Ulitin ko, lumindol man, wag naman sana. Yung sinasabi ng the big one, wag naman sana. Kung mangyari man, iiwas yung fault line sa atin. Yung bahay, yung tirahan natin, hindi babagsak. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Okay, panghuli na. Let's go to last but not the least. Ubus na po ang oras ko. Pangapat na dahilan. Sabi mo, pangapat na. Para mabigyan ng magandang future o kinabukasan. A good future. Andyan pa ho ba kayo? May tanong ako. Ito tanong para sa bata. Ano yung tanong na to? Paki-plus natin ang tanong. Ano ang gusto mo maging paglaki mo? Ulitin ko yung tanong. Ano ang gusto mo maging paglaki mo? Ito po ay tanong sa bata. Ano ang ibig sabihin po nito? It's talk about future. Kaya sabihin ng bata, paglaki ko, gusto ko maging engineer, maging doktor, maging police, because he is aware that the future should be brighter. Dapat maayos, maganda ang future. Amen. And having said that, the Lord is the one who prepared our future. Pag nasa Panginoon ka, may future ka. Pero pag wala ka roon sa shield, sa protection, sa kalooban ng Diyos, at wala ka sa poder ng Diyos, walang future. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible, Psalm 7:38. But all sinners will be destroyed. There will be no future for the wicked. I-qualify natin, ha? Baka malito kayo. Di ba, Pastor, ang Diyos nagpapatawad? Yes. Eh, bakit dyan yung sinners hindi pinatawad? Kasi sabi dyan, but all sinners will be destroyed. Mga kapatid, kaibigan, may mga taong nagkasala, nabubuhay sa kasalanan, ayaw magsisi, ayaw lumapit sa Diyos, ayaw tanggapin si Jesus. Yun ang sinasabi niya. Pero ikaw na makasalanan, lumapit ka sa Panginoon, nagpakumbaba ka, tayong lahat, ako, ikaw, pinatawad. Kasi humingi ka ng tawad. Amen? Pero tandaan natin, may mga taong hindi hingi ng tawad. May mga taong hindi tatanggap sa Panginoon. May mga taong hanggang sa kanilang kamatayan, wala silang Diyos na sinusunod. At hindi sila mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Pero ikaw, sabi mo sa katabi mo, pero ikaw, the mere fact, sabi mo, the mere fact na nandito ka, ibig sabihin, lumapit ka sa Diyos. Amen? Hindi tayo kasama doon. But all the sinners will be destroyed. There will be no future for the wicked. Walang future, walang magandang kinabukasan ng mga taong masasama, ang mga taong walang Diyos sa buhay nila. Is that a big amen? Proverbs 24:20, ito pa, anong sabi dyan? For the evildoers has no future hope, and the love of the wicked will be snuffed out. Walang liwanag na inagaantay sa kanilang kinabukasan. Kung may liwanag man, papatayin yung liwanag na yun. Because they have no future. Because they are evildoers. Amen? I-qualify ko ulit, wag po tayong malito. Kanina, yung mga makasalanan hindi nagsisi, nagmalaki pa sa Diyos, at wala silang Diyos, at nagpakasama-sama. Papagsak sila sa pinatawag ng evildoers, yung gumagawa ng mga kasamaan. Evildoers yun. Amen? Yung mga drug lord, yung mga sindikato, they are evildoers. Are you still with me? Amen? Sila yon. Next. At ito naman yung para sa atin. God is now talking about you. Talking about me, talking about us. Job chapter 8 verse 7. Your beginnings, sabi mo, your beginnings
Once more, lakasan natin. Your beginnings will seem humble. So prosperous will your future be. Mga kapatid, kaibigan, ito po yung isa sa pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya naitaguyod ang simbahang ito dahil isa yan sa founding verse ng simbahang ito. And I tell you, kaya nga run to Jesus. Pag ikaw tumakbo kay Jesus, one, you will be saved. Second, you will be protected. Third, you will be prosperous. Are you still with me? Salamat dahil kayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, pumapasok sa Kanyang kalinga, pumapasok sa Kanyang protection, pumapasok sa Kanyang poder. Ang pangako naman niya, bagamat maliit ang inyong panimula, titiyakin ng Diyos, sobrang ganda, sobrang ginhawa, sobrang pinag-ala, sobrang kasaganaan ang ating kahantungan. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Our conclusion. Let's go to our conclusion. Plan. Sabi mga plan. Ilang letter meron? 4. First letter, P stands for what? P. Progress. What's the next? L. Bilisan lang natin. L. Life. Third, A. Accelerate. Last but not the least, N. New. And let us derive a conclusion in a sentence. And this it is. Progress in life will accelerate something new to happen. Are you still with me? Hello? Pakibasa po natin ng malakas, sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Progress in life will accelerate something new to happen. Progress in life will accelerate something new to happen, and it is God who will make this thing happen. Gagawin ito ng Diyos para sa atin. In fact, may pangako siya, Isaiah chapter 43, 18 and 19. Let us read as we conclude. Forget the former things, do not dwell on the past. Pag pinag-uusapan ng future, hindi pinag-uusapan ng nakaraan. Pag pinag-usapan ng future, lagi ka nakatingin sa inaharap, hindi ka paatras. Amen ba? Hindi ka paurong. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tumatandang paurong. Kasi marunong ka magplano ngayon. Amen? Lahat tayo pasulong. Lahat tayo may progress sa buhay. Sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Verse 19, here it is. Take a look of this one. See, sabi mo, see. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Saglit lang po. Yung wilderness, wala pong daan dyan. Wala pong direksyon dyan. Pag nandyan ka sa wilderness, wala kang dalang mapa, maliligaw ka. Ibig sabihin, ikaw ay nasa gitna ng kawalan. Kawalan ng direksyon ng buhay. Ikaw ay nasa gitna ng hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. It is a wasteland. Pag sinabing wasteland, walang kwentang lugar. Pag nandun ka sa wasteland, walang kwentang lugar, ibig sabihin ang buhay mo wala rin kwenta. But granting, if you are in the midst of the wasteland, ang sabi niyan, the Lord will make a way. Kung walang direksyon, God will provide direction. Kung walang kwentang lugar, ang Diyos ang maglalagay ng kwenta sa lugar na yun. Are you still with me? That is how God will develop our lives. Church, mind this. Yung bukid dati, ngayon may building, may shopping mall, may progress. Ang daming trabaho na-create. Masayang mga tao, nagdidiwa mga tao, pamilya pupunta sa mall. Pero dati wasteland. Amen? Ang buhay mo dati, tinitignan ka, walang kwenta. Sa bahay nyo,
maari sa community nyo, maari sa mga kaibigan, maari tingin sa iyo walang kwenta. But the Lord says, I will make a way. Lalagyan ko ng ganda ang buhay mo. Lalagyan ko ng mahalagang bagay at ilalagay ko sa buhay mo. Makikita ng mga tao yon at ang mga tao lalapit sa iyo. Yung mga tao hindi ka pinapansin dati, ngayon lalapit sila sa iyo at hihingi sila ng tulong. Bakit? Nakita nila ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen! Sa malakas sa palakpakan. I am making a way in the wilderness, in the wasteland. Ang kapatid kaibigan, kaya ako nagplano ang Diyos sa atin kasi mahal niya tayo. Amen. Ako ho bilang magulang, nagplano po ako, wala nang magkaanak kami. Hindi kami nagplano para sa aming sarili. We plan for our children, for them to have a good future. And you know what? Ang Diyos pala ang naglagay sa amin yung binhi na yun ng pagmamahal sa mga anak. Kaya ako, pagtitingin ka sa Diyos, damahin mo lang, Lord, salamat. Mahal na mahal mo ako. Amen? Kung dumating sa punto na parang wala nang pumapansin sa'yo, parang wala ka ng kaibigan, parang wala nang nobody take care of you, hindi ka pinapansin, kapatid, tumingin ka lang sa langit, damahin mo lang, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga siya nagplano sa atin. Nung mapulog tayo sa kasalanan, dapat tayo ang ipapako sa krus. Dapat tayo ang makakaranas ng kaparusahan kung ng ating kasalanan. Pero nung ginawa ng Ama, nagplano siya, sabi niya sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak, anak, hindi pwedeng mamatay. Yung mga taong nilikha ko, sariling hininga ko ang binigay ko sa kanila, ayaw ko silang mapahamak. Pwede ba magplano tayo? Ikaw na ang bumaba doon sa lupa. Ikaw na kumuha ng kasalanan nila. At ikaw na rin ang umako ng kaparusahan, ng kamatayan para sa kanila. Ikaw na ang mamatay. Gaano kasakit yun sa Ama? Di ba pagka ikaw ay magulang, sa mga magulang na nandito, pag yung anak niya na hospital, di niya alam ang gagawin niya. Baliwala yung gastos kahit na mangutang siya, kahit na mabaon sila sa utang. Basta, gumaling lang yung anak niya. Gusto-gusto niyang gumaling yung anak niya. Pero ang Diyos Ama, hindi mamamatay yung anak niya para sa iyo at para sa atin. Di ba mahal na mahal tayo ng Diyos? Amen po ba? Naintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Kaya pag ikaw ay nalulungkot, nag-iisa na parang nawawalan ka ng pag-asa, marami kang tampo, hinanakit, maraming nag-agrabyado sa iyo, iniwan ka sa ere, di ka pinapansin, di ka tinutulungan, awang-awa ka sa sarili mo, ang gawin mo, tumingala ka lang at damayin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung yakap niya. Amen? Ibang lahat ay tumayo. The planner, the one who planned our lives, the Lord Jesus Christ. Hindi sa lahat ng pagkakataon magkakasama tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon nalalaman ng kapwa mo, yung katabi mo, kaibigan mo, mahal mo sabay nangyayari sa'yo. Minsan nga may problema kang hindi mo maisabi kasi hindi mo alam kung paano sasabihin.
At dahil hindi mo masabi yung problema mo, hindi nila alam kung paano sila tutulong sa iyo. Ikaw ay parang nasa kumunoy, sa bawat ganaw mo, parang ang lalong lumulubog. Di mo maalam kung saan ka babaling. Kapatid, kaibigan, tingala ka lang sa langit. Damahin mo lang ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah.